Nananatiling masigla ang ekonomiya ng Pilipinas ayon sa Malacanang. Katunayan, ibinida pa nito ang mga programang nagbigay ng trabaho at nagpaayos sa buhay ng maraming Pilipino sa bansa. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Nananatiling masigla ang ekonomiya ng bansa. Sa Economic and Development Council meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang kanyang economic team, ibinida ang magandang takbo ng ekonomiya dahil sa mga programang ipinatutupad ng administrasyon. Ang resulta mula 10.3% na bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong 2020, bumaba na ito sa 4.7% nakaraang taon. Nabawasan din ang underemployment rate. Ibig sabihin nito ay dumarami na ang mga kababayan nating may disenteng trabaho. Ayon din sa economic team, naitala ang underemployment rate na 16.2% noong 2020. Ibig sabihin, maraming mga manggagawa ang may trabaho ngunit hindi angkop sa kanilang galing o sapat sa kanilang pangangailangan. Nitong nakaraang taon, malaki ang ibinaba nito at umabot sa 13.6%. Senyales na mas maraming tao ang nakahanap ng mas angkop at mas sapat na trabaho. Kabilang sa mga programang ipinatutupad ni Pangulong Marcos ay ang bagong Pilipinas Service Fair na nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino na makakuha ng trabaho sa pamamagitan ng job fair. Gumugulong din ang skilling at upskilling program ng TESDA na humuhubog sa kasanayan ng mga Pinoy para magkaroon ng in-demand at napapanahong hanap buhay. Puspusan din ang pag-abot ng tulong sa ilalim ng Walang Gutom program. Ito ang pagbibigay ng food credit para sa pinakamahirap na Pilipino. Ayon sa Malacanang, bumaba na ng higit 2 milyon ang bilang ng mga mahirap noong 2023 kumpara noong 2021. Pagtitiyak ng palasyo, determinado pa rin ang pamahalaan na lumikha ng mas maraming dekalidad na trabaho, pababain ang antas ng kahirapan hanggang maging single digit sa taong 2028. Kasabay niyan ang pagsisiguro na nagagamit ang pondo ng bayan sa tama. Ipinag-utos naman ng Pangulo na bigyan tugon ang flood control issue, epekto ng climate change at ilang external forces na sumusubok sa ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na kailangan magkaroon ng reforma sa paggamit ng pondo ng bayan upang hindi na maulit ang nangyari noong mga nakaraang mga maanumalyang flood control projects. Pinalalakas din ng presidente ang pagtugon sa climate change sa pamamagitan ng maayos na forecasting, modernong teknolohiya at mabilis na pagresponde sa mga epekto nito. Kasabay niyan ang pagpapatibay ng ugnayan sa Pilipinas at iba pang bansa. Binigyan din ng Pangulo na dapat pang palakasin ng pamahalaan ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, lalo na sa ASEAN upang patatagin ang usaping pang-ekonomiya. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.